Isang magandang umaga po sa ating lahat. Inaanihan pong tumayo ang kabulungan para po sa ating processional at awitin po natin ang Haring Walang Hanggan. Purihin si Yahweh o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niya'y karunungan ay walang makasusukat. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Lord, alam mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Alam ko na sa panahong ito, marami ang aming mga kapatid na pagod at namomroblema sa mga bagay na nawala sa kanila. Pero ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng panibagong lakas at ang mga bagay na kailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alam ko, Panginoon, na meron kang bagay na itinuturo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo na lalo kaming kumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo na lalong magtiwala sa iyo. At alam ko, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan o iiwan, mga Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na walang sawa mong pinagkakalob sa bawat sa amin. Salamat sa mga taong ginagamit mo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Lord, sa umagang ito, nilalapit ko rin po, Panginoon, ang aming gawain. Samahan mo ang bawat isa sa amin. Alisin mo, Panginoon, ang mga hadlang upang ang aming mga isipan ay hindi makapag-focus sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng may bahagi sa aming gawaing ito, lalong-lalo na po ang aming tagapagsalita. Gabayan mo ang bawat sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa upang maunawaan namin kung ano yung mga bagay na gusto mong matutunan namin, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, sa umaga pong ito, wala po tayong gagawin kundi bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. So ano man yung meron tayo, lakas na natitira dahil alam po pagod ang lahat, bigay po natin sa ating Panginoon ang pinakamataas na pagsamba at papuri. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sisigaw ng alon di magangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw o Diyos. Sa sigaw ng alon di mangangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat o Diyos sapat ka na. Walang nahanapin pa. Pagkat o Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon di magangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw o Diyos ang aking pag-asa. Wala nang hanapin pa. Pagkat o Diyos sapat ka
Patuloy nating purihin at dakilain ang pangalan ng Panginoon. Usang ulan umagos at halos malunod na. Pahihip ang hangin, pinilit na ako ay inupa. Pinalot ng dilimang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi natitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Paggising mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, tumaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy
aming Diyos. Kaya namin ginagawa ang pagsambang ito. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman.
panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
po. Tunay ng ating Panginoon ay dakila. Amen po ba? Sa kabila po ng ating mga pinagdaanan, siya'y Diyos na buhay, tapat, at may kontrol ng lahat ng bagay. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga ay ating pong titingnan ang ating pong talata, awit, kabanata 13, talata 1 hanggang 6. Ganito po ang ating matutunghayan. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titisin? Kaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ko at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbaksak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Ang awit pong ito ay isinulat noong si Haring David po ay nandoon sa pinakamababang antas o kalalagayan sa kanyang buhay. Yung lowest point ng kanyang buhay. Ibig sabihin, punong-puno ng struggle, no? Ang kanyang pinagdaanan o nararanasan. Kung ating pong titingnan ang kwento ng buhay ni Haring David, malamang po, ito yung panahon na mula sa isang pagiging tanyag na mandirigma, siya po ay inalis sa tungkulin, pagkatapos po ay napilitang magtago o maging isang tulisan, hinahabol ni Saul, no? Iniwan ng kanyang asawa at pagkatapos po ay namundok, nanago. Dahil sa hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, nagpunta siya sa lugar ng mga Pilisteo. Pagkatapos pagdating po doon, siya ay nagkunyaring isang nababaliw. No, bago po pala yun, ay nagpunta muna siya kay Samuel. Pero pagdating po kay Samuel, kailangan niya pa rin umalis dahil hinahabol nga po siya ni Saul. So nagpunta siya sa mga lugar ng Pilisteo, nagkunyaring siya ibaliw. Pagkatapos po ay umalis din siya ron, pinalis din po siya sa lugar na yon. So kung ating pong titingnan, matindi yung kanyang pinagdaraanan dito. So siya ay nagpunta sa bundok. Maaring ito po ay yung kwento nung siya ay magpunta ron sa Cave of Adullam, kung saan dun po siya ay nagtago sa isang kuweba. No, walang country, walang mentor, walang kapamilyang kasama, walang katanyagan, no? Walang magtatanggol sa kanya. Ang kanyang tinitirhan ay isang kuweba, madilim, no? So, palagay ko, ito yung isa sa mga moment ng buhay niya na siya ay nandoon sa pinakamababa, o ibig sabihin ay matinding-matindi ang kanyang pagdadalamhati sa kanyang buhay. So dito po ay makikita natin kung papaano si David o kung paano yung kanyang yung state ng kanyang damdamin, at pagkatapos po ay titingnan natin kung papaano naman kumikilos ang Diyos sa kabila ng meron tayong mga troubles, trials sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Diyos sa mga banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kayong sumaamin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan at tulungan po ninyo, Panginoon, na kami patuloy na lumugo sa aming pananampalataya at maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po ay mayroon tayong tatlong bagay na pag-aaralan. Una po ay tingnan natin yung kalalagayan ni David, no? So sabi ko nga po sa inyo, yung background, maaaring iyon o maaaring meron pang ibang mga matitinding karanasan kasi hindi naman direktang sinabi kung ano talaga yung mga events leading to this psalm, no? Pero ang sinasabi po sa atin, ganung katindi yung kanyang damdamin, no? Almost to the point na siya ay nandun na sa depression, no? Talagang siya ay meron ng
feelings of depression. Kaya nga ang kanya sinabi, hanggang kailan, Yahweh? Ganun na yung kanyang tema. Ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Tingnan niyo ha. Gaano katagal pa itong habdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. So, pag tingnan po ninyo, talagang baksak na baksak yung kanyang buhay dito. Yung kanyang damdamin, yung kanyang feeling niya talaga. Ano yung unang feeling niya? Ang feeling niya una, nakalimutan na siya ng Panginoon. No? Yun po ang kanyang sinasabi, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Yung sakit na kanyang nararamdaman ay nag-lead sa kanya upang isipin na parabang kinalimutan na siya ni Yahweh. Kinalimutan na siya ng ating Panginoon. Meron siyang ninanais, meron siyang marahil ipinagpe-pray, meron siyang idinudulog kay Yahweh, pero parabang silent. No? Parang ang Diyos ay tahimik sa kanyang mga panaghoy o sa kanyang mga panalangin. Maaring nanalangin siya, maraming mga beses siyang lumapit sa ating Panginoon, pero walang tugon sa kanyang panalangin. Ang tanong, posible ba na tayo ay kalimutan ni Yahweh o ng ating Panginoon? Ang sagot po ay hindi. Maaring tayo makalimutan natin ang Panginoon, pero kailanman hindi po tayo kinakalimutan ng ating Panginoon. Siya'y Diyos. At ang sabi po sa Isaiah 49:14-15, ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, eto na naman yung damdamin, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Anong sagot ni Yahweh sa kanila? Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroong mang inang lumilimot sa kanyang anak, ito po sabi, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Hindi po ba napakagandang isipin na sa kabila ng mayroon tayo mga pinagdaanan, sa kabila ng bagyo, sa kabila ng baha, hindi po tayo kailanman nakakalimutan ni Yahweh. Maaari, isipin natin o maaaring siya'y invisible sa atin. No, hindi natin siya nakikita. Pero ganun pa man, hindi niya tayo kailanman kinakalimutan. Damdamin ni David, para bang kinalimutan na siya ni Yahweh. Pangalawa po, ang kanyang iniisip pa, nagtago ang Panginoon sa kanya. Iniisip niya din na siya ay pinagtataguan ng ating Panginoon. Minsan, pag naglalaro kayo ng taguan, di ba? Ang hirap maghanap. No, hahanapin mo siya kung saan siya nagtago. Pag nagtago. Pero tunay po, na ito'y damdamin lamang ni David. Ang iniisip niya, ang Diyos na si Yahweh ay napakabisi sa maraming mga bagay, maraming mga katungkulan o gawain sa pagiging niyang Diyos. At nakalimutan na niya si David na kanyang anak. Minsan, baka ganun din ang ating pakiramdam. Nakalimutan o nagtatago na si Yahweh sa akin. Bakit hindi ko maranasan o makita ang kanyang pagkilos sa aking buhay? Again, ito po ay damdamin ni David. Pero hindi po ito ang totoo. Kailanman hindi nagtatago ang Diyos sa kanyang mga anak. Ang pangako niya, di ba, hindi kita iiwan ni pababayaan man. For better or for worse, ang Diyos ay nariyan. Sa mag-asawa, may pangako yun, di ba? For better or for worse, hindi mag-iwan. Pero minsan nagkakaiwanan eh. Pero ang ating Panginoon, na nagsabing hindi kita iiwan, ay talaga namang mananatili sa atin. Amen po ba? Ang sabi po sa awit 23:1,
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinihihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Ang ating pong dakilang pastol o ang ating pong Panginoon ang siyang sa ating laging gumagabay. At sa sino mang sa Kanya ay maghahanap, laging siya po ay matatagpuan. Ang sabi nga, nais niyang makita natin siya. At kailanman hindi po siya nagtatago sa atin. Sumunod po, ang isipan, ito na naman ulit, kaisipan po ito ni David. Ang kanyang isipan, mag-isa siya sa pagdadalamhati. Nagdadalamhati si David No? Kung ating titingnan yung kanyang mga salitang binibigkas, talagang punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng discouragement, punong-puno ng pagkapagod. Pagod na siguro siya sa kakatakbo, sa kakatago. At ang sinasabi pa rito, sa kanyang pinagdaraan ng iyon, ang sabi niya, mag-isa lang ako. Hindi po ba? Minsan, nararanasan natin yan Na sa ating mga pinagdaraanan, hirap na hirap ka, pagod na pagod ka, may naalagaan ka. Mag-isa lang naman ako, iniwanan nila ako, mag-isa lang ako dito. Matindi ang sakit na pinagdaraanan at kung minsan, iisipin, wala naman akong karamay. Minsan po, yan ay pinagdaraanan. Feeling na neglected na siya. Feeling na hindi na siya importante. At wala nang nakakaalala pa sa kanya. May mga ganyang mga pagkakataon sa buhay. Tingnan nyo si David ay naging isang napakasikat na sundalo nung panahon niya. Pero nung mga panahon ito, siya ay nagtatago. Siguro, sabi ka kaya nga haulong matagal na panahon din Matagal na panahon siya ay nandoon sa ganung kalalagayan, kaya iniisip niya, wala nang nakakaalala sa akin. Wala nang nagmamalasakit sa akin. Minsan, yung mga artista, hindi ba? Kung minsan, sikat na sikat, pagkatapos biglang bumaksak, wala nang nakaalala sa kanila. Siguro, ganun ang feeling niya. Pwede rin, yung mga mayroong may edad na, may edad na siya, pagkatapos ay walang bumibisitang mga kamag-anak, walang mga anak, ay sasabihin niya, siguro wala na silang pagmamalasakit sa akin. Pwede. Dati, sama-samang kumakain tuwing araw ng linggo, pagkatapos dumating yung panahon, mag-isa na lang siya na kumakain dahil yung kanyang mga anak, mga apo, hindi niya na nakakasama sa pagkain. Hindi po ba? Minsan meron ganong feeling na iniisip mo, mag-isa na ako, may karamdaman na nga ako, masakit na nga mga parte ng katawan ko, ang aking tuhod, marami na ako nararamdaman, pagkatapos mag-isa ka pang nagsasuffer. Kung minsan may mga ganon tayong mga pakiramdam o damdamin, na broken-hearted ka, bumaksak ka, o kaya ay nag-fail ka sa iyong trabaho at sa iyong pag-aaral. And sometimes yung feeling na mag-isa ka na ika nga binabata, yung problemang yon, yung sakit na yon, ay mabigat. Palagay ko ito yung nararamdaman ni Haring David nung panahong yun Yung feeling na siya ay nagsasuffer, feeling na siya ay nahihirapan pagkatapos kinakaya niyang mag-isa. Yun po yung kanyang damdamin. Meron pang isa Meron naman ibang tao, talaga namang pinili niya na mag-suffer mag-isa. Meron din naman kasing taong ganyan Pinili niya na sarilinin yung mga pagdurusa o yung mga paghihirap ng damdamin na mayroon siya. Meron ngang narinig ako sa DZAS Nagkaroon siya ng cancer. Doktor, no, alam niya yung hirap na kanyang pagdaraanan. At ayaw niya na isama yung kanyang pamilya sa kanyang paghirap. So, ina-isolate niya yung kanyang sarili hanggang sa siya'y namatay. Nagdanas ng matinding mga paghihirap, pero sinolo niya lamang iyon. Minsan may ganoon namang mga tao. Pinipili na siya na lamang.
Hindi po ito si Haring David. Pero baka mayroong ganun sa inyo. Pinipili na kung ako'y magsasuffer o may mga problema, sasarilinin ko na lamang to. Siguro, mahalaga mga kapatid, isipin natin, unang-una, sa ating pagdidalamhati, meron tayong kasama, hindi tayong mag-isa, yan po ang ating Panginoon. At pangalawa, andyan ang ating mga kapatiran na maaaring makatulong sa bawat isa sa atin. Kaya nga pinapalakas po natin yung ating U group, pinapalakas natin yung ating pagkakaroon ng mga maliliit na grupo upang umalalay, upang gumabay, upang tumulong, upang sa iyong pag-iyak ay meron kang makakasama sa pag-ibig. Hindi upang maghusgaan, hindi upang magpagaligan, hindi upang sabihin na mas magaling ako sa iyo. Hindi. Kundi upang magtulungan sa paglagong espiritual. Na kung tayo mayroong pinagdaraanan, kung mayroong mga pakikibakang espiritual tayong haharapin, makakaya natin at alam natin, mayroong nagmamahal sa akin, mayroong umaalalay sa akin. Upang sa gayon, mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga ito. Ito yung pang-apat na damdamin ni David. Ang damdamin niya, ang kaaway nagtatagumpay laban sa kanya. Ito na yung damdamin ni Haring David. No? Siya ay nilimot ng Panginoon, siya ay pinagtaguan ng Panginoon, siya ay mag-isa sa kanyang mga problema at pagkatapos yung pang-apat na damdamin niya, ang mga kaaway ay nagtatagumpay na sa kanya. Siya ay isang talunan na. Hindi ko po alam kung meron po sa atin ganyan ang nararanasan, ganyan ang pakiramdam na ako'y talunan. Yun po, kay Haring David. Hindi po sinabi kung ano yung specific na mga pinagdaraanan. Ang totoo, we as Christians ay nandoon sa mga pakikibakang espiritual. Kung hindi ka nagkakaroon ng pakikibakang espiritual, mag-isip-isip. Kasi dapat mayroon tayong mga pakikibakang espiritual. We go against the flow. Yun po ang dapat na nangyayari, nagaganap sa atin. So mayroong mga pakikibaka. Dito si Haring David, bagamat lumalaban siya, pero ang kanyang pagtingin, siya ay talunan. So doon pa lang yung mindset na, kapag ang mindset mo ay mindset ng mga talunan, kapag may pakikibakang dumating, hindi ka na magtatagumpay, mahihirapan ka na, hindi po ba? So ang sinasabi po sa atin dito, bilang mga mananampalataya, no, tayo, ayon sa Biblia, ay mga mapagtagumpay. Amen po ba? Sabi, we are more than conquerors in Christ. Ganun pa man, may mga pagkakataon na ang feeling natin tayo'y talunan. Merong mga kasalanan na iniisip natin, hindi ko mapagtagumpayan, lagi ako, nilumalaban naman ako, pero natalo ulit ako. Merong mga relationship na hindi natin mapagtagumpayan. Ano? Ganun pa man, maaaring magkaroon ng mga maliliit na tagumpay ang kaaway laban sa atin. Subalit, ang katapusan pa rin ng lahat ng iyan, bilang Kristiyano, tayo ay mapagtagumpay. Amen po ba? So, yung ating kaisipan that we are a defeated Christian, hindi po dapat ganun. Ang ating kaisipan, though sometimes, na-overwhelm ako ng kaaway, pero in the end, I will be victorious because my God is a victorious God. And that God is in me. And greater is He that is in me than in this world. So, ibig sabihin, meron po tayong tagumpay. Kaya natin yan. No? Dumating ang matinding mga pagsubok at pagbaha. Nasira marami sa ating mga ari-arian. But still, at the end of the day, we as Christians, tayo po ay mapagtagumpay. Temporary setbacks, temporary difficulties, temporary lang iyan. Ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Tayo po ay magtatagumpay. Alam niyo po, ang ating pong iglesia ay nagsisimula ng iba't ibang mga gawain upang matupad ang dakilang utos at dakilang atas ng ating Panginoong Hesukristo. And in the process of doing that, ito po ang isang nakikita ng iyong lingkod. Ang kaaway ay talaga namang nagnanais na ibaksak at pigilan tayo sa ating mga mitiin. Sunod-sunod ang naganap na mga problema. No, may mga namatay.
nagka-COVID. Sunod-sunod yan. At pagkatapos, maraming nagkaroon ng karamdaman. Pagkatapos ngayon ay bagyo. Yung mga panahon na tayo nakaka-recover, ang ginagawa ng kaaway ay patuloy tayong ibinababa at pinahihirapan. Pero hindi dapat maging dahilan iyon upang tayo'y sumuko na. Kung di, ang dapat mangyari, lalo pa tayong maging matatag at magpatuloy sa pakikibakang espiritual. Sabi ko nga, alam ng kaaway na kapag ang iglesia ng Nobeleta ay nagkaisa, kapag ang iglesia ng Nobeleta ay humayo, gumawa ng maraming mga alagad, greater things or miracles can happen. Mayroong magagandang bagay na maaring mangyari sa lugar ng Nobeleta, sa lugar ng Bacau, sa lugar sa buong Cavite. Greater things will come kasi ang mga mananampalataya ng Nobeleta Unida Church ay matapat na naglilingkod. And the struggles na ating pinagdaranan ngayon, yan ay mga pamamaraan ng kaaway upang tayo'y ibaksak at pahinain ang ating loob. Pero wag po tayong panghinaan ng loob. Bagkus ano po ang dapat natin gawin? Ang sabi po sa pangalawa, manalangin. Pero bago po yun, ang tanong, ano ang iyong kasalukuyang pinagdaraanan? Mahalaga, tingnan natin. Ano ba ang iyong kasalukuyang pinagdaraanan? Mahirap, pero ang sabi po, mayroong pag-asa. Pangalawang bagay, ang panalangin ni David. Nakita natin ang hirap na kanyang pinagdaraanan at hindi ito pangsamantala lamang, mahabang panahon. Ano po ang kanyang ginawa? Siya'y tumulog kay Yahweh. Ano po ang sabi niya? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag kayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbaksak ko. So dito makita mo yung kanyang kalalagayan, medyo physically, nahihirapan siya. No? To the point of somehow, almost mamatay na. So matinding hirap physically ang kanyang pinagdaraanan. And he cried out to God. Siya'y nanalangin sa ating Panginoon. Ano po ang laman ng kanyang panalangin? Panalangin tinensya ng Panginoon. Look on me. Tingnan mo ko, Panginoon. Pagsusuma mo sa ating Diyos. Again, tingnan natin yung kanyang puso dito ha. Yung feelings ang nagko-control sa kanya. Kaya ang kanyang pakiramdam, hindi siya sinusulyapan ng ating Panginoon. He longs for the presence of God na mag-manifest ulit sa kanyang buhay. He longs again to experience yung kapahayagan ng Diyos that somehow, kapag siya nagpe-pray, damang-dama niya ang pagkilos ng Diyos. May mga ganun mga pagkakataon. Ang naisin niya, again, maranasan niya yung blessing ng Diyos sa kanyang buhay. David wants to experience the blessings of God in his life. Sa ibang mga talata, maibalik muli ang kagalakang nagmumula sa Diyos na wala na sa kanya yon. Kung minsan kasi, when trials come, when troubles come, when storms come and flood comes to our lives, when our loved ones ay namatay, kapag tayo nasira ang ating negosyo, ang ating mga kabuhayan, sometimes yung pagpupuri, yung pagsama, it's really very hard to glorify, to sing praises to God kapag ganun kung minsan Sometimes you will focus on the things that you have lost. At hindi mo na makita yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga yun. At yun ang nangyari kay Haring David. Kaya nga, look unto me. Tignan mo ko, Panginoon. Ang naisin niya muli, makita at maranasan
yung presensya at pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Yung assurance ng ating Panginoon ng kanyang pagmamahal at pagkalinga. Again, sabi ko nga, dahil sa mga nangyari sa kanya, medyo yung kaisipan ni Haring David dito ay hindi ganon kaayos towards God. So, ang panalangin niya, look on me. Tingnan mo muli ako, Panginoon. Pangalawang panalangin tugunin siya ng Panginoon. Answer me, O Lord my God. Tugunin mo ang aking panalangin. Again, no, sabi ko nga kanina, nagpe-pray siya na nagpe-pray, pero para bang hindi siya tinutugon ng ating Panginoon. Until he desperately pray sa ating Panginoon. Sometimes ganun eh. Sometimes yung ating prayer of desperation, doon tayo tinutugon ng ating Diyos. I do believe, nung nagkaroon ng baha, matinding prayer of desperation yun eh. Lord, wag po munang umapaw dahil hindi pa naalis lahat yung gamit ko. Lord, sana po tumigil na yung pagtaas ng tubig. Yung kasi yun eh. Kasi pag bumaba, titingnan mo yun eh. Yung trend ng paglaki ng tubig at hanggat hindi tumitigil yung paglaki, hindi ka mapapanatag. Talagang ang prayer mo, Lord, tama na po. Sometimes we pray like that. Lord, tama na po. No. Yung sakit na kasi, sobra-sobra. Lord, hindi ko na po kaya. Tugunin niyo po ang aking dalangin. Comfort me. Give me strength, O Lord. Pagod na ako. Mga ganyan. Tunay po, mga kapatid, David is asking the Lord, Lord, answer me. Answer me. Answer me. Yung aking asawa hanggang ngayon, kung ano-ano ang mga pinaggagawa. Ang aking anak, tigas ng ulo. Answer me, O Lord. Yung aking negosyo, bakit ganito? Sa aking pag-aaral, sa aking mga exams, hindi ayos. Ang aking ministry, Lord, bakit ganun? Bakit ayaw siyang lumago? Answer me, Lord. Bakit ang aking karamdaman hanggang ngayon ay hindi gumagaling? Answer me, Lord. Sometimes ganun ang ating dalangin. Bakit hindi ako masaya sa aking pagtatrabaho? Bakit maganda man ang aking sweldo pero walang kaligayahan? Answer me, Lord. Si David ay nananalangin sa ating Panginoon. Tugunin mo ako, Panginoon, sa aking dalangin. Maybe some of you, yun ang cry sa kanila, Lord, tugunin mo ako sa aking panalangin. Tunay po, mga kapatid, yung ating desperate cry for help ay tinutugon ng ating Diyos. Kasi kung minsan pray lang tayo ng pray, pero wala namang saysay sa ating puso, sa ating isip, yung ating mga ipinapanalangin, basta naipanalangin na lang, basta nakagawian na lang. But sometimes, God leads us to the point wherein we are so desperate for His answer, and then God will answer our prayer. Tunay, mga kapatid, God demonstrates yung kanyang care and compassion towards us in times of desperation and trials in life. Kapag tayo po nanalangin sa Kanya, ang sabi niya ay ganito, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa akin sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Our prayers lead us to the heart of God. Ano ba naisin ng Panginoon? Ano ba talaga ang plano ng Panginoon? In our desperate cry for help, God answer our prayer. Pangatlo, panalangin bigyan siya ng kaunawaan. Again, ito yung nangyari ha. Dahil sa tindi ng pinagdaraanan ni Haring David, yung kanyang puso na, yung kanyang kaisipan, yung kanyang mga desisyon, medyo hindi na okay. Medyo nabubulagan na siya ng mga pinagdaraanan niya
At dahil doon, ay hindi na mga tama yung kanyang mga pananaw at kaisipan. Kaya nga makita natin yung mga naunang mga sinasabi niya, hindi na ganoon kaayos. So ano po ang dapat prayer natin? Panalangin bigyan tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon. Give light to my eyes. Bigyan tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon. Tanggalin yung mga piling sa ating mga mata. Kasi sometimes we focus more on ourselves. We focus more on the problem at hindi natin inilalagay ang ating paningin sa ating Panginoon. At dahil doon, tayo ay unti-unting kinakain ng ating problema. Tayo unti-unting pinaghihirapan at lalong matinding problema and desperation will come, loneliness will come. Kasi bakit? Kasi ang tinitingnan ay problema at hindi tinitingnan ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan ang magagawa ng ating Diyos. Open my eyes, O Lord. Buksan mo ang aking mga mata upang maunawaan ko kung ano ang iyong naisin para sa akin. Siyempre, mahalaga pagbabasa ng Biblia para maunawaan ang naisin ng ating Panginoon. Siyempre, mahalaga na ikay magkaroon ng malalim at na relasyon sa Diyos. Lagi kong sinasabi, hunger for God. Magkaroon ng kauhawan, pagnanais na laging nang magkaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. Desire for God to minister to us. Desire for God to reveal Himself to us. Kasi kung minsan tayo ay nabubulagan ng ating emosyon, ng ating damdamin, kung minsan ng ating pag-ibig, hindi ba? Ng ating mga idols, ng ating mga bagay na mas pinapakalagahan higit sa Diyos. At dahil doon, nabubulagan tayo. Baka ang sinasabi na sa atin ng Diyos, hindi naman yan na mas mahalaga eh. Pero ano gusto mo? Lagi gusto mo tagumpay, 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 kayamanan, kayamanan, kayamanan. Pero at the end, baka sabihin ng Panginoon, hindi naman yan ang talagang mahalaga. Ano po sinasabi? Pray for the Lord to enlighten us. Bigyan tayo ng kaunawaan upang sa gayon malaman natin ang kanyang plano sa buhay natin. Si David ay nanalangin ng ganoon. Mga kapatid, sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng problema, sa panahon na mayroon kang mga pinagdala, sa panahon na kinakailangan ka mag one step back sa inyong mga plano sa buhay, ang dapat pong gawin, manalangin sa ating Diyos. Ang tanong, kamusta ang iyong buhay panalangin? Paano ka manalangin sa Panginoon? Baka parang mechanical na lang. Baka parang napipilitan na lang. Challenge po sa atin, manalangin earnestly to ating Panginoon. Pangatlong bagay, ang pagbangon ni David. Dito po makikita natin papaano yung larawan ng isang tao na umahon mula sa depresyon o sa mga kalungkutan. Ang sabi po, nanalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Ano po ang symptoms of healthy Christian delivered from depression? Una, nanalig sa wagas na pag-ibig ng Panginoon. I have trusted. Nanalig sa wagas na pag-ibig, sa mercy ng ating Panginoon. I have trusted the Lord. Palagay ko po, na-remind si David ng kabutihan, ng mercy ng ating Panginoon. At yun po ang naging dahilan upang siya ay makabangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Remembering kung ano ang ginawa o ginagawa ng Diyos sa buhay natin will lead us to recovery. Amen po ba? Mga kapatid, gumagawa ang Diyos sa atin. At gumawa na, ibinigay niya na nga ang kanyang bugtong na anak para sa atin.
Ibinigay niya na yung pinakamainam para sa atin. Pinakamatinding bagay na nga ang kanyang ibinigay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag tingnan po natin yung kanyang ginawa, kapag tingnan natin yung kanyang suffering doon sa krus, kapag tingnan natin yung kanyang mercy, yung kanyang habag, kung papaanong tayo hindi karapat dapat pagkatapos inabot, pinagpala, at ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan, at ngayon nandito tayo sa iglesia, sama-samang nagpupurit, sumasamba sa Kanya. Kapag ating pong nakita ang bagay na yon, it is enough for us to recover from our brokenness. It is enough for us to overcome yung lahat ng mga bagay na maaaring dumating sa ating buhay. Tunay po na makapakahalaga, tingnan natin kung ano ang ginawa na ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga maganda yun yung count your blessings one by one, di ba? May kanta bang ganun? No, yung bilangin ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Napakahalaga po na ating bilangin ang ating mga pagpapala sa Kanya. Ano po sabi po ni Job? Though He slay me, yet I will trust Him. Ako man ay Kanyang patayin. Ako ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Ako ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Ganun din yung sinasabi nung si Shadrach, Meshach at Abednego ba yun? Tama nga ba ako? No, yung sila'y ilalagay dun sa pugon. Ito yung matinding pagpapakita ng pagtitiwala sa ating Diyos eh. Ilalagay sila sa pugon. Ano ang sinabi nila? Naniniwala kami, kaya kaming iligtas ng aming Panginoon doon sa kamatayan. Ganun pa man, iligtas man niya kami o hindi, patuloy kaming magtitiwala sa Panginoon. Ganun katindi. Ganun katindi yung pananampalataya na mayroon sila. Ganun katindi yung tiwala nila sa ating Panginoon. At yun yung sinasabi sa atin. Magtiwala. Ganung pagtitiwala ang napakahalagang mayroon tayo. That even though sometimes, para bang hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, still, ako'y magtitiwala sa iyo. I will put my trust in you, O Lord. Ganong katindi ang sinasabi po sa atin. Manalig sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Sapagkat tunay na ang kanyang pag-ibig sa atin ay wagas. Amen po ba? Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay wagas. Say amen! Parang hindi Parang hindi kayong kumbinsido, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay wagas. Amen! Praise God. Tunay po, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay wagas. Sobra-sobra ang kanyang pagmamahal. There are times na tayo nagkakaroon ng problema, but still, His love, His unfailing love for us, ay laging nandyan. Pangalawa, magalak sa pagliligtas ng Panginoon. Magalak dahil sa kanyang pagliligtas. Ang Diyos ang saang sa ati magliligtas. Amen po ba? Yun po ang isang napakagandang katunayan. When Jesus died on the cross, tayo po ay kanyang niligtas sa tiyak na kapahamakan ng kamatayan. So napakahalaga po mga kapatid, that we claim that salvation and the promise na hindi lamang tayo panglupa, kundi meron tayong buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Amen po ba? Mga kapatid, we can rejoice. We can give glory and honor to our God because Jesus has delivered us. Tayo po'y iniligtas at meron tayong buhay na walang hanggan. Mayroon pong tahanan doon sa kanyang kahariang naghihintay sa atin. Mayroon mang sakit, mayroon mang mga problema, mayroon mang mga pag-iyak sa lupa. Doon sa kahariang inihanda niya para sa atin, wala na po ang lahat ng iyan. Ang gagawin na lamang natin, magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Si David, tinignan niya ang pagliligtas sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos po, ano ang kanyang ginawa? Umawit tungkol sa kabutihan ng Panginoon.
God is good. Amen po ba? Mabuti ang ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, siya po ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung una, ang piling ni David, siya'y kinalimutan na ng ating joy. Palagay ko, hindi siya makaawit ng pagpuri at pagsamba noong mga panahong iyon. But now, ang sabi niya, aawit siya ng papuri at ipapahayag niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Sapagkat tunay na kaibuti ng Diyos. Amen po ba? Favorite song natin yan Kaibuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng problema, sa kabila ng pagbaha, mabuti pa rin ang Diyos. Sa kabila ng sakit, mabuti pa rin ang Diyos. Sa kabila ng mga digmaan, sa kabila ng mga relational problems, sa kabila ng ating mga failures, mabuti pa rin ang ating Panginoon. At ang lagi niyang naisin ay para sa ating ikabubuti. God is good all the time, mga kapatid. At dahil doon tayo magpapatuloy sa pag-awit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ang tanong, ano-ano ang mga ginagawa mo upang makabangon sa kung ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon? Tunay na mahirap ang ating pinagdaanan. Yung iba, iba't iba ang mga karanasan. Ganun pa man, mga kapatid, sa panahon ng kahirapan, Diyos ang lagi nating maaasahan. Tayo po'y tumayo at tayo maulanamin. Diyos sa mga banal at makapangyarihan sa lahat. Nakikita po ninyo, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan sa ngayon. You have seen the brokenness in our hearts, the failures and the trials, our weakness, Panginoon. And sometimes, O Lord, yung aming mga damdamin ay nag-overwhelm sa amin to think that you are not doing something, to think, O Lord, na hindi nyo kami tinitingnan. But Lord, thank you for reminding us again na sa kabila, Panginoon, ng lahat ng mga hardship, sa kabila, Panginoon, ng lahat ng mga pag-iyak at pagluha, pagod na mayroon kami. Kayo ang Diyos na kasama namin. Kayo ang Diyos na patuloy na nagmamakal at umaagapay sa amin. Kayo ang Diyos na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Kayo ang Diyos na patuloy na tumutulong sa amin. At nagpapahayag, Panginoon, sa amin ng inyong kabutihan. Lord, thank you so much. Because, oh Lord, we have you. Because, oh Lord, you reach out to us. And because of your great love, you have given your only begotten Son to die on the cross for our sins. Panginoon, salamat. Salamat ng marami. At dalangin namin na sa mga darating pang panahon ng aming buhay as an individual Christian, as a family, and as a church, kami patuloy na maglingkod sa inyo. At huwag naming pabayaan na kami magapi ng kaaway. Lord, we pray for you na kami hanguhin ninyo sa mga problema, sa mga pasakit na aming pinagdaraanan ngayon. At tulungan niyo, Panginoong, makaahon at maging matatag na lingkod mo na magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at gagawa ng mga alagad. We also pray, Lord, sa iba naming mga kapatid na hanggang ngayon ay nag-aayos pa ng kanilang mga tahanan, mga kapatid naming napapagod. Lord, we pray for renewed strength. We pray, Lord, for comfort
And we pray, Lord, for you to be with them in these times of need. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless. Diyos po ay hindi nagbabago. Bagamat yung panahon, mga nangyayari sa ating kapaligiran ay nagbabago. Pero ang Panginoon, tapat, hindi tayo iwan, ipinababayaan man, katulad po ng mensahe na ating narinig. God is good always. Amen po ba? Ayan, praise the Lord. Sa sandali ito, tayo po ay nagpapahayag ng ating mga pasasalamat sa Panginoon kung sino po yung mga kapatid na nagsisapit sa kanilang mga kaarawan, sa anniversary. Dumako lang po dito sa harapan para kayo po ay ating may panalangin. Gayun din sa pagtugon ng Diyos sa inyong panalangin, naranasan nyo yung pag-iingat ng Panginoon, yung pagkalinga, naranasan nyo yung kapangyarihan ng Diyos, ay inaanyayahan din kayo dito sa harapan upang kayo po ay ating may panalangin at gayon din po ay mabasbasan. Maging yung mga nasa loob na sa kanilang tahanan, kayo po ay tumayo lamang at kayo po ay ating ipapanalangin. So po, dumako po dito sa harapan ang mga kapatid na nagsisapit o nais magpabasbas sa umaga. Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy po naming pinapaabot sa iyo, O dakilang Diyos na buhay, ang aming taus-pusong pasasalamat at pagkilala na kayo po ay Diyos na mabuti at hindi nagbabago. Maraming salamat po dahil naranasan namin sa buhay namin, sa aming paglalakbay sa mundong ito, ang iyong katapatan. Salamat sa iyong pagmamahal, pagkalinga at patuloy na pagpapala. Salamat din po sa mga kapatid na nagsisapit sa kanilang mga kaarawan. Salamat po sa iyong katapatan sa buhay ng aming mga kapatid ito at maging sa aming mga kapatid na nagsisapit sa kanilang anniversary. Salamat po sa iyong pagsama sa mag-asawang ito. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa patuloy na pag-alam ng pagmamahalan. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin, sa pag-iingat, sa pagpapagaling niyo sa aming mga karamdaman, at sa anumang pang mga bagay ay patuloy namin naranasan yung katapatan. Salamat po, Lord. Tanggapin niyo ang aming patuloy na pasasalamat. At hinihiling ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, na paitulot niyo na matanggap ng aming mga kapatid ito ang iyong basbas sa pamagitan ng iyong mga lingkod. Yung mga nasa tahanan, kayo po ang aking unang ipapanalangin at babasbasan. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kabagang kayo subaybayan. Inigap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong samahan ng Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ang sabi sa awit 116:12-13 and 18-19.
Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin ng masarap bilang pagkilala sa ginawang pagliligtas. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, ay doon ko ibibigay anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na araw-araw mong ipinararana sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa umagang ito, nawa ay ibinabalik namin, Panginoon, ang lahat ng mga biyayang aming tinatangkilik at nawa ito ay maging bukal sa aming mga puso. Nawa ito ay makapagbigay ng kagalakan sa iyong puso, Panginoon, at maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya't walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Awit 27 verse 1. Katulad ng sinabi ni Haring David, na dumaan siya sa maraming mga pagsubok, bagyo ng buhay, ngunit hindi siya natinag sapagkat si Yahweh ang kanyang tanglaw at naranasan niya ang pag-iingat at pagkadinga ng Diyos. Sa panahong ito na tayo ay pinagdaanan ng bagyo at maraming mga kapatiran ang napaektuhan, marahil dumating sa atin ng takot. Pero sabi ng Panginoon, hindi tayo iiwan, di pababayaan man. Tayo kanyang sasamahan. Anumang pagdaanan natin sa buhay, ang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay ng tanglaw at liwanag sa ating buhay. Kung kaya't patuloy po tayo magtiwala, umasa, sapagkat ang Diyos po ay lagi nating kasama. Magpatuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus.
ay manalangin. Atin pong sabay-sabay na ipanalangin ang ating mga kababayan, mga kapatid na hanggang ngayon ay dumadanas pa rin ng mga suliranin at maging yung may mga karamdaman, yung mga kapatid po natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos sa paglinis. Pagpray po natin na sila'y bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Patuloy po namin kinikilala, O Diyos na buhay, na kayo ang Diyos na may takda ng lahat ng bagay at maging ang pangyaring ito. Salamat po sapagkat kayo po ay patuloy na nagpapahayag, nagpapaunawa sa amin kung ano po yung mga dapat namin gawin, kung ano po yung mga dapat namin unahin. Salamat po sapagkat nandyan kayo, patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Inaalala po namin ang aming mga kababayan, mga kapatiran, mga kabarangay, Panginoon, na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa panahon na sila ay mga nagtatakot, hindi makapaniwala kung ano po yung pinagdadaanan nila. At maging yung mga tahanan na inabot ng baha at maging yung may mga karamdaman. Katagpuin mo sila, Panginoon, sa sandaling ito. Hiniling po namin na ipadama mo po sa kanila yung pag-asa na kayo ay sumasama sa kanila. Ano man ito, Panginoon, katulad ng pangako mo, naranasan namin, patuloy niyo pong ipaarana sa kanila. Nagpadala po kayo ng inyong mga anak, mga kaibigan, upang sila po ay mapalakas, matulungan, makausap, at mapalakas ang loob nila, Panginoon. Gamitin niyo po kaming pagpapala sa kanila. Gamitin niyo po kami sa anumang bagay na nais niyong gamitin para sila ay matulungan. Abutin niyo sila, Panginoon. Maging yung may mga karamdaman. Patuloy mo silang pagkalooban ng kagaligan. Kayo po ang magpapalakas sa kanila at magbibigay po ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Pangangailangan sa pagkain sa araw-araw, i-bless niyo po sila. At sa pagtatapos po, Diyos, ng aming pagsamba sa umagang ito, tulit niyo po na may taas sa kamay na iyong lingkod. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Amen.